Welcome sa Tinagalog Novela, damang-dama sa sariling wika. Huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento. Sistema ng Bampira. Habang isinusuot ni Queen ang kanyang maskara, lumapit siya sa kinaroroonan ni Riley at ng estudyante. Siguradong lumalapit at lumalayo siya sa pagitan ng mga puno. Hey, gusto mo bang mabanat? Ibigay mo na ang credits mo. Sabi ni Riley habang pinipilit na ipit ang estudyante sa puno. Pero nakukuha ko lang naman ay 10 credits kada araw, akin to, hindi patas. Mula kailan naging patas ang mundong ito? Sisihin mo ang mga nasa itaas na hindi nag-aalaga sa atin, sabi ni Riley. Nang marinig yun ni Queen, napagtanto niya na nasa parehong posisyon si Riley gaya niya. Level 2 user lang din siya at kabilang sa mga mahihinang puwersa na pinapahirapan ng mga nasa itaas. Ngunit hindi ibig sabihin nito na maaari niyang gawin iyon sa iba. Hindi yun makakagawa ng pagbabago. Kasunod ni Queen si Layla at dala niya ang kanyang pana at palaso. Alam niya mula sa nakaraang laban na kung isinusuot ni Queen ang maskara, kikilos siya. Gusto mo ba ng tulong? Mas madali kung dalawa tayo, tanong ni Layla. Ayos lang, may gusto akong subukan, sagot ni Queen. Noong huli nilang nakipaglaban, level 1 pa lang si Queen. Ngayon, level 2 na siya at may bagong kakayahan na gusto niyang subukan, at si Riley ay magandang test subject. Lumapit si Queen ng mas malapit. Inaasahan niyang matatapos kay Riley sa isang tama, at ito ang perpektong pagkakataon habang nakatalikod pa siya. Nang halos maabot na ni Queen si Riley, napansin siya ng estudyante. Please help me, sigaw ng estudyante. Ikaw na, sigaw ni Queen habang tumalon at umaasang mabilis siyang makakatama kay Riley bago niya magamit ang kakayahan. Nagawa ni Riley na i-activate ang kanyang kakayahan at bumaliktad dahil sa babala ng estudyante. Ngunit mabilis ang suntok ni Queen at kahit na inilagay ni Riley ang kanyang mga kamay para hadlangan, tumama pa rin ang suntok ni Queen sa tiyan ni Riley. Parang bumangga siya sa isang pader, ngunit medyo nasaktan pa rin si Riley. Mas malakas ang suntok ngayon at hindi na ito nabasag. Ikaw, matagal na kitang hinihintay, sabi ni Riley habang inilagay ang dalawang daliri sa kanyang bibig at hamyuni. Biglang tumakbo dalawang estudyante mula sa parke patungo sa gubat. Akala mo kaya mong harapin kami ng tatlo? Tanong ni Riley. Tumingin si Queen sa dalawang estudyanteng papalapit at doon dumating ang palaso mula kay Layla. Tumama sa tuhod ng isa at agad bumagsak ang estudyante. Ang isa pang estudyante ay bumaba rin sa tabi ng kaibigan. Anong nangyari? Tanong ng estudyante. Nang mapansin ang palaso sa kanyang kaibigan, nagulat siya. Nakita ni Queen ang pagkakataon at dali-daling lumapit sa isa pang estudyante. Ayon sa skill, 5 metro, ipakita natin. Paglapit niya sa 5 metro, ginamit ni Queen ang kanyang skill na blood swipe at sabay na hinatak ang kanyang kamay. Lumabas ang pulang linya ng kapangyarihan mula sa kanyang mga daliri at tumama sa dibdib ng estudyante, nag-iwan ng marka na parang kuko, ngunit hindi sapat para mapatay. Blood swipe, blood swipe, blood swipe. 3 pang blood swipe ang ginawa niya, tumama sa estudyante at nag-collapse ito sa lupa. Mas mababa happy 11/15 mas mahigit. Mas mababa isang kalaban ay natalo, 50x nakuha mas mahigit. Mas mababa 110-200x mas mahigit. Walang cooldown ng blood swipe ngunit gumagamit ito ng isang happy kada swipe. Hanggat may HP si Queen, maaari niyang patuloy na gamitin ang skill. Nang makita ni Riley ang pagkatalo ng kanyang dalawang kakampi, nagsimulang manginig ang kanyang katawan at nais lang makalayo. Lumayo siya sa mga kaibigan at tumakbo papalalim ng gubat. Mas mabilis si Queen at madaling nakahabol. Nang maabot na ng kanyang atake si Riley, ginamit niya ulit ang blood swipe sa likod ng mga bukong-bukong ni Riley, at bumagsak si Riley. Please, please, huwag mo akong saktan, gagawin ko ang lahat. Pagsusumamo ni Riley, talaga, sabi ni Queen habang inilapit ang relo sa kanya. Ibigay mo lahat ng credits mo. Pero kung gagawin ko to, wala akong credits para kay Dan, papatayin niya ako, sabi ni Riley. Ngayon ba ang oras para mag-alala tungkol kay Dan? Tanong ni Queen. Agad na na-transfer ni Riley ang 50 credits niya kay Queen. Pwede mo na ba akong pakawalin? Tanong ni Riley. Ngumiti si Queen kahit na hindi ito halata dahil sa maskara. Hindi,
Sabi ni Queen, at humarap siya sa likod ni Riley, pinigil siya sa pamamagitan ng choking. Sinubukan ni Riley ang kanyang hardening skill ngunit napagtagumpayan pa rin ni Queen at napasuko si Riley. Iyon ang para sa pananakot mo sa akin sa kantin. Tiningnan ni Queen ang mga bukong-bukong ni Riley at napansin ang dugo. Kinuha niya ang test tube at hinayaan ang dugo na dahan daw ang dam alloy hanggang mapuno ang lalagyan. Puno rin niya ng isa pang tubo para sa susunod na pagsusuri. Ginawa rin ni Queen ang pareho sa ibang dalawang estudyante, kinuha ang dugo mula sa sugat at sa palaso ni Layla. Matapos makolekta ang dugo, lumabas na sila. Malapit na ang curfew at kung lalabas sila pagkatapos ng 10:00, hahanapin sila ng mga gwardya. Mukhang hindi lang credit device at power level indicator ang relo, kundi tracker din. Pagdating sa paaralan, 9:00 pa lang, kaya may oras pa sila bago pumasok sa dorm. Nagdesisyon silang umakyat sa bubong ng paaralan. Tahimik at walang tao, kaya makakapag-usap sila ng malaya. Anong kailangan mo ng dugo? Tanong ni Layla. Alam mo, pwede mo namang kunin ang dugo ko anumang oras, ayos lang sa akin. Salamat pero gusto ko lang subukan ang isang bagay. Gamit ang inspect skill, sinuri ni Queen ang bawat lalagyan. Ang una ay dugo ni Riley. Mas mababa blood type B dagdag mas mahigit. Hetuo, sabi ni Queen habang binubuksan ang takip at iniinom ang maliit na tubo ng dugo. Mas mababa na bawi mo ang 5 happy mas mahigit. Mas mababa 14/15 HP mas mahigit. Mas mababa na inom ang dugo ng B dagdag mas mahigit. Mas mababa dagdag 1 point sa agility mas mahigit. Ngumiti si Queen sa nakitang mensahe. Ininom din niya ang pangalawang tubo ng dugo. Hindi na siya nahihirapang uminom nang malaman niyang matamis pala ang lasa. Kailangan lang niyang kumbansihin ang sarili na parang juice ito. Mas mababa na bawi ang isang happy mas mahigit. Mas mababa happy 15/15 mas mahigit. Mas mababa na inom na ang dugo ng taong ito, walang dagdag na stats mas mahigit. Tulad ng iniisip niya, nakabawi pa rin ito ng HP ngunit walang karagdagang stats kapag nakainom na siya mula sa parehong tao. Ininom din niya ang 2 pang tubo mula sa ibang estudyante. Mas mababa blood type A gitling mas mahigit. Mas mababa dagdag 1 strength mas mahigit. Mas mababa blood type AB dagdag mas mahigit. Mas mababa dagdag isang stamina mas mahigit. Napansin ni Queen ang pattern, kapag dugo ng type A, nagiging strength, B, agility, AB, stamina. Ang natitirang type na hindi pa niya natitikman ay O. Hindi maiwasan ni Queen ang magtanong kung ano ang mangyayari kapag nainom niya ang dugo ng O-type. Pagkatapos niyang maabsorb lahat ng mga tubo ng dugo maliban sa reserbang naglalaman ng dugo ni Layla, pakiramdam ni Queen ay mas malakas kaysa dati. Mas mababa pangalan, Queen Talon mas mahigit. Mas mababa lahi, Halfling mas mahigit. Mas mababa HP, 15/15 mas mahigit. Mas mababa 110/200 mas mahigit. Mas mababa lakas, 12 mas mahigit. Mas mababa agility, 12 mas mahigit. Mas mababa stamina, 11 mas mahigit. Kung ang katawan ni Queen dati ay parang sa isang top athlete, ngayon ay nalampasan na niya ang kakayahan ng ordinaryong tao. Pero mahina pa rin siya kumpara sa mga may kakayahan. Buti na lang, mukhang hindi magaling sa pakikipaglaban sina Riley at ang 2 estudyante. Sa lumang paaralan ni Queen, palagi siyang nasasangkot sa away kahit ano pa ang kakayahan ng kalaban. Nakita niya kung paano binubuli ang iba kaysa sa kanya, at mas kaunti ang pambubuli sa kanya dahil alam nilang kaya niyang bumalik. Pero dahil dito, nakuha ni Queen ang magandang pangunawa sa kung paano nakikipaglaban ang iba at sa iba't ibang kakayahan. Kung makaharap niya ang isang level 2 user na mahusay sa kanilang kakayahan gaya ni Layla, malamang talo pa rin siya. Ang kailangan ni Queen higit sa lahat ay mas maraming kakayahang magagamit. Maganda ang blood swipe pero 5 metro lang ang abot at kumakain ng kanyang health. Sa ibang kakayahan, pwede kang matuto ng bagong skill sa pamamagitan ng pagbili ng libro o pagtuturo ng may alam na. Pero wala itong opsyon si Queen dahil wala siyang kilala na may parehong kakayahan, ibig sabihin, walang libro rin ng skills. Bago naghiwalay sina Layla at Queen papunta sa kanilang dorm, may huling tanong si Queen. Alam mo ba kung ano ang nangyari kay Vorden? Tanong ni Queen. Oh, ang kaibigan mong blonde, sagot ni Layla, sa totoo lang, hindi ko masyadong alam dahil nung nangyari yun, nakarete ako sa ospital dahil sa isang tao.
Itinuro ni Layla si Queen. Natawa si Queen ng bahagya. Pwede mo ba itong alamin para sa akin? Mukhang ang mga second years ang nasa likod nito at pinipigilan kami ni Peter na makakuha ng impormasyon. Kaugnay ang mga second years. Hindi maganda yon. Hindi mo ba balak makialam? Nag-alala si Layla. Naalala ni Queen nung tinawag sila ng mga second years kasama sina Peter at Warden. Binalaan sila ni Momo na huwag galawin ang sistema sa paaralan. Gusto sana niyang suntukin si Momo, pero noon, hindi niya pwede. Pero ngayon, sa kakayahan niya, pwede siyang maging mas malakas nang hindi umaasa sa iba at sabik na siyang suntukin ang mayabang na mukha ni Momo balang araw. Oo, pero kailangan kong maging mas malakas syempre. Isa ang malaking kaibahan ng second years at first years, ang tinatawag na awakening. Natutunan ng second years kung paano gisingin ang kanilang kakayahan. Ito ay nagbibigay ng pansamantalang lakas sa gumagamit, kahit ano pa ang antas. Kapag na-awaken, pwede ring mabuo ang tinatawag na soul weapon. Isang makapangyarihang sandata na natatangi sa bawat gumagamit at nabubuo sa loob ng katawan. Iba ito sa beast weapon na pwedeng gamitin ng kahit sino. Matapos ang lahat ng kailangan gawin kay Layla, naghiwalay sila at sinabi ni Queen na kukontakan niya si Layla sa pamamagitan ng relo kung kailangan niya ito. Dinala rin ni Queen ang test tube na may dugo ni Layla. Kailangan niyang malaman kung gaano katagal kayang mabuhay ng katawan niya nang walang dugo. Kung pupunta siya sa misyon o portal sa ibang planeta, maaaring hindi siya makakakontak ng matagal. Sa ganitong sitwasyon, kailangan niyang malaman kung ilang test tube ang dadalhin. Kaya sa ngayon, susubukan niyang iwasan ang dugo hanggat hindi lumalabas ang system message. Kung makipaglaban siya, pwede niyang kunin ang dugo pagkatapos. Ayaw niyang masayang ang mga stat points. Pag-uwi niya sa dorm, naroon pa rin sina Warden at Peter, nag-e-ensayo ng kanilang Earth abilities. Nagawa ko na, sigaw ni Peter. Hawak niya ang maliit na bilog na lundo ng putik. Habang iniikot ang kanyang mga kamay, nagagawa niyang baguhin ang hugis ng putik, mula sa bola patungo sa mahabang staff, at pabalik sa bola. Ang problema lang, bilang level 1 user, kailangan mong laging may dalang putik, paliwanag ni Warden. Siguro pinakamainam na panatilihin mo ito bilang round staff para laging may magagamit. Hinawakan ni Warden ang putik at ipinakita ang pagbabago. Parehong ginawa niya gaya ni Peter, pero mas mabilis siya. Habang si Peter ay matagal bago makuha ang tamang hugis, si Warden ay nagbago ng hugis sa loob ng ilang segundo. Wow! Dahil ito ba sa level 5 user ka, Warden? Tanong ni Peter. Hindi, pwede mo rin gawin ito, kailangan lang ng practice. Kapag kinopya ko ang kakayahan ng iba, kinokopya ko rin ang antas nito. Kaya lahat ng kaya kong gawin sa putik, kaya mo rin gawin. Binago ni Warden ang putik sa matalim na daga at inilagay sa leeg ni Peter. Makikita mo, hindi pala ito useless. Nilunok ni Peter ang kanyang laway ngunit. Napansin niyang nabago na ni Warden ang hugis sa isang walang samang stick at ibinalik kay Peter. Oh, Queen, andito ka na pala, bati ni Warden. Nag-enjoy ka ba? Oo, medyo, sagot ni Queen. Sabi ni Warden, may girlfriend ka na pala, dagdag ni Peter. Ha? Tanong ni Queen. Alam mo yung babae nung testing? Oh siya, hindi kami, nagsimula mag-isip si Queen tungkol sa relasyon nila ni Layla. Hindi sila kaibigan at hindi rin sila magkasintahan. Halos ginagawa ni Layla lahat ng hiningi ni Queen nang walang sagot. Halos parang master at servant ang relasyon nila. Kung sabihin ni Queen iyon, mauunawaan ng mali. Kilala lang namin ang isa't isa. Pinag-uusapan namin yung paggamit ng weapon at kung anong klase ang kukunin, kasi hindi ako sasama sa elemental class kasama kayo. Oh, napagdesisyonan mo na? Tanong ni Peter. Oo, sasali ako sa Beast Weapons class. Araw ng susunod na umaga. Nang sumunod na umaga, sinigurado ni Queen na magdala ng ilang bagay sa kanyang bag. Nilagay niya ang tubo ng dugo na naglalaman ng dugo ni Layla. Kasama rin ang 4 na natitirang walang laman na tubo at ang maskara na binili niya sa convenience store. Hindi niya alam kung kailan kakailanganin ang mga ito, kaya mas mabuting handa kaysa hindi handa. Ang 3 lalaki ay sabay-sabay na bumaba para sa agahan, at gaya ng dati, maraming tao ang tumitingin kina Queen, Warden, at Peter.
Nagpasya si Warden na hiwalayin sina Queen at Peter at umupo sa mas mataas na lamesa para sa mga may mataas na antas. Ngunit kahit ganoon, tila walang umuupo sa tabi ni Warden. Malinaw na ang mga estudyante ng ikalawang taon ay ginagawang target si Warden, kahit na hindi na siya nakikipag-hangout kina Queen at Peter. Gawin mo sa akin ang isang pabor, okay? Tanong ni Queen. Bantayan mo si Warden habang nasa combat class ka ngayon. Kung may mangyari, ipaalam mo sa akin. Pero kung may mangyari, hindi ko kayang tumulong, at hindi ka rin naman makakagawa ng anuman, sagot ni Peter. Tama si Peter, sa kasalukuyan, halos hindi kayang harapin ni Queen ang mga estudyante ng first year level 2, lalo na ang mga ikalawang taon. Pero sa parehong oras, ayaw ni Queen na gawing target si Warden dahil lang pinili niyang makihalubilo sa kanila. Marahil ay pwede niyang mahanap ang pinakamahina sa grupo para tanungin sa gabi. Palaging may mahina sa grupo na nagdadala ng kanilang gamit, kumukuha ng pagkain, at iba pa. Hindi ko sinasabi na makialam ka, at hindi rin naman inaasahan ni Warden na tulungan mo siya. Pero ipaalam mo lang sa akin ang nakikita mo. Nagmasid si Peter sa paligid upang siguraduhin walang nakakarinig bago tumango. Matapos ang agahan, oras na para sa combat classes. Pagkatapos irehistro kung anong klase ang pipiliin sa pamamagitan ng watch, ipapakita kung saang silid sila ilalagay para sa training ng araw na iyon. Gitling. Class sa Weapons Hall. Pinili ni Queen ang Beast Weapons class matapos pag-isipan ng mabuti. Kilala si Queen bilang walang kakayahan, kaya ito lang ang tanging opsyon. Kung hindi, mauupo na lang siya sa likod ng klase at walang magagawa. Ang weapons class ay popular sa mga may kakayahang mag-enhance ng armas, tulad ng makakita ng kaunti sa hinaharap o may telekinesis na kakayahan tulad ni Layla. Ngunit gusto ni Queen na makahanap ng armas na babagay sa kanya at sa estilo ng pakikipaglaban niya. Ang weapons hall ay hiwalay sa pangunahing gusali ng paaralan, na sa sariling gusali. Isang malaking one-room building na may pakiramdam ng isang Asian palace. Upang makapasok, kailangan ng mga estudyante ay scan ang kanilang watch, at magbubukas ang dalawang malalaking pinto. Bagamat may Eastern feel sa labas, kakaiba ang loob. Malaki ang silid, humigit kumulang 20 metro ang taas ng kisame. Walang dekorasyon maliban sa mga bundok at mga armas na nakasabit sa pader, at sa gitna ay may bilog na raised platform. Nakatayo sa likod ang isang kalbo na lalaki na nakasuot ng leather armor at may mahabang katana sa tabi. Ang hawakan at likod ng blade ay magaspang, para bang galing sa hayop na hindi mula sa planetang ito. Nakatitig siya sa likod, mata nakapikit. Pwedeng guro nila ito, dahil siya ang pinakamatanda sa silid. Unti-unting napuno ang silid ng mga estudyante, at dito pumasok si Layla at nakita si Queen. Agad siyang lumapit at nakipag-usap. Hindi tulad ng kay Warden, halos walang pumansin sa kanila dahil si Layla ay itinuturing ding mahina. Mas maraming tao pala sa class na ito kaysa akala ko, sabi ni Layla. Oo, di ko pa alam kung anong armas ang pipiliin ko, sabi ni Queen habang nakatitig sa pader. Ako, may armas na ako, sabi ni Layla, itinuturo ang bow sa kanyang likod. Marami ng estudyante ang may dala na. Si Queen at ilang iba pa lang ang wala. Habang nakatingin sa pader si Queen, biglang naging maingay ang mga estudyante dahil may pumasok na babae sa weapons hall. Anong ginagawa niya dito? Hindi ba elemental user siya? Bakit dito? Bahala, baka pwede nating labanan siya, at kung mananalo tayo, pwede nating yayain sa date. Lumiko si Queen at nakita ang babaeng pinag-uusapan si Erin Hala, ang ice ability user. Bakit kaya siya pumasok sa class na ito imbes na elemental class? Tanong ni Layla. Biglang bumuka ang mata ng kalbo at sumigaw, attention! Lahat huminto at tumingin sa kanya. Ang pangalan ko ay Leo at ako ang guro ninyo ngayon. Hinugot ni Leo ang katana at itinuturo sa harap. Ang unang gawain ninyo ay pumili ng armas. Mag-isip ng mabuti. Ang armas ninyo ang inyong buhay. Kapag hindi gumana ang kakayahan ninyo, dito kayo aasa sa sarili. Piliin na ang isa sa pader. Nagsimulang maglakad-lakad ang mga estudyante at tignan ang mga armas. Kahit ang may dala ng beast weapons, sinusubukan pa rin ang iba. Tumingin si Queen sa pader at nakita ang iba't ibang armas, mga axe, short swords, spiked clubs, whips, scythes.
Ang dami ng pagpipilian, nahihirapan siya. Tumingin siya kay Layla at sabaw niya. Bagay ito sa telekinesis ability niya. Kung pipili si Queen ng ranged weapon, hindi niya kayang pantayan si Layla. Kailangan niya ng bagay na babagay sa kanya at sa kanyang kakayahan. Lumapit si Queen sa isang random na espada sa pader at ginamit ang Inspect skill. Mas mababa Forged Sword mas mahigit. Mas mababa Tier, Basic Beast Weapon mas mahigit. Mas mababa Strength dagdag 3 mas mahigit. Mas mababa Agility -2 mas mahigit. Mas mababa Espada ay hindi compatible sa skill na Blood Swipe mas mahigit. Malaki at mabigat ang espada. Kailangan ni Queen ng mabilis na kilos kaya hindi pwede ang pagkawala ng agility. Ang nakakatuwa, ipinapakita ng Inspect skill kung pwede ba ang kanyang Blood Swipe sa armas. Marahil, hindi rin pala ganoon kahirap pumili ng armas. Salamat sa Inspect skill ni Queen. Nang malaman ni Queen na ang kanyang Inspect skill ay magpapakita ng stats ng bawat sandata, nagsimula siyang maglibot sa silid para hanapin ang perpektong sandata para sa kanya. Tinanggihan ni Queen ang mga sandata na masyadong mabigat. Bagamat maganda ang strength stat na naidudulot nito, kailangan niya ng bilis at liksi sa gabi. Lahat ng sandata na na-inspect ni Queen ay nasa basic tier level lamang. Ang pinakamababang antas ng isang sandata. Ang mga sandata ay nahahati sa 8 antas depende sa kung anong beast core ito ginawa. Siyempre, batay ito sa mga hayop mula sa mga planetang natuklasan na. Tiiyak na may mga ibang planeta na may mas malalakas na hayop at kakayahan na hindi pa nila nalalaman, na maaaring mas mataas pa ang kategorya. Sa mundo ng tao ngayon, may 2 kilalang sandata sa ganitong klase. Tinatawag ito ng mundo bilang demon weapons. Matapos maghanap sa silid, may isang sandata na tumatak sa kanya. Mas mababa Blackhorn Gauntlets mas mahigit. Mas mababa Basic Tier Beast Weapon mas mahigit. Mas mababa Strength 3 mas mahigit. Mas mababa Agility 0 mas mahigit. Mas mababa Stamina 0 mas mahigit. Mas mababa Defense 2 mas mahigit. Mas mababa compatible sa skill na Blood Swipe. Kapag ginamit kasama ang Gauntlets, tataas ang kapangyarihan ng Blood Swipe ng 5%. Mas mahigit. Ang mga gauntlets ay itim at may maliliit na sungay sa braso. Ang mga dulo ng mga daliri ay matulis at parang talam, halos kahawig ng kuko ng dragon. 2 dahilan kung bakit interesado si Queen sa sandata. Una, ito lang ang may idinagdag na defensive stat, hindi lang strength. Pangalawa, pinapalaki nito ang kapangyarihan ng kanyang tanging skill, ang Blood Swipe. 5% ay maliit na dagdag ngayon, pero sa hinaharap kapag mas malakas si Queen, malaking kaibahan na ito. May iba pang bonus. Ang gauntlets ay nagsisilbing armor sa kanyang mga kamay at maaari pa rin siyang humawak ng ibang sandata kung kinakailangan. Anong kakaibang pili, batang lalaki, sabi ni Leo. Tumingin si Queen sa kanyang gilid at nakita ang kalbo niyang guro. Hindi ito karaniwang unang pili ng karamihan. Sa sandatang ito, kailangan mong walang takot at lumapit sa kalaban. Pero ito rin ang dahilan kung bakit mas matibay ito kaysa sa karamihan at maaaring gamitin bilang depensa. Sanay na si Queen sa pakikipaglaban kaysa sa karamihan ng mga bata, kaya bihasa na siyang gumamit ng mga kamao at blood swipe, at hindi palaging kailangan lumapit sa kalaban. Pwede ko ba subukan? Tanong ni Queen. Sige, sagot ni Leo habang lumalayo para tingnan ng ibang estudyante na pumipili ng sandata. Mas mababa basic horn gauntlets equipped mas mahigit. Mas mababa strength, 12, 3, mas mahigit. Mas mababa agility, 12 mas mahigit. Mas mababa stamina, 11 mas mahigit. Mas mababa defense, 2 mas mahigit. Nang tiningnan ni Queen ang kanyang status screen, may maliit na numero sa tabi ng kanyang stats na nagpapakita ng antas ng kagamitan. Ngayon ay may 15th na stat point sa strength si Queen. Pakiramdam niya 3 beses siyang mas malakas kaysa bago niya natuklasan ang system at handa nang subukan ang bagong lakas. Pagkatapos pumili ng sandata ng lahat, tinawag ni Leo ang lahat sa gitna ng arena. Hindi ko sinasabing eksperto ako sa lahat ng sandata, sabi ni Leo. Maaaring may ilan sa inyo na mas mahusay gumamit ng sandata kaysa sa akin. Pero eksperto ako sa pakikipaglaban gamit ang sandata. Ang labanan ay parang laro.
Palaging sinusubukan mong hulaan ang galaw ng kalaban, sinusukat ang kakayahan nito, at iba pa. Para sa unang aralin, gusto kong ipakita ninyo ang inyong galing. Magkakaroon tayo ng sparring match, 2 bawat laban. Susubaybayan namin at magbibigay ng payo kung ano ang pwedeng pagbutihin. Mayroon bang voluntaryo? Agad na itinaas ni Erin ang kamay. Hindi pa nagsasalita si Leo, lumapit na siya sa arena at pamwesto. Hawak niya ang isang pilak na longsword na kumikislap. Hindi ito isa sa mga sandata na nakita ni Queen sa pader, kaya ipinagpalagay niya na pag-aari na ni Erin ito. Sa umpisa, maraming estudyante ang nag-aatubiling labanan si Erin. Kilala siya bilang may mataas na antas ng lakas. Nakalimutan ko ring sabihin, ang mga abilities ay ipinagbabawal sa sparring ngayon, dagdag ni Leo. Mahalagang marunong kayong gumamit ng sandata muna bago tuluyang gamitin ang kakayahan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, halos lahat ng estudyante ay itinaas ang kamay. Gusto nilang labanan ang tanyag na Ice Queen. Ngayon na hindi magagamit ang kanyang kakayahan, ito ang pagkakataon nila. Sa huli, isang malaking lalaki ang pinili mula sa karamihan, may hawak na two-handed axe. Halos doble ang laki niya kay Erin. Mukhang mali ang napili mong club, walang silbi ang ice abilities mo dito, sabi ng lalaki. Hindi sumagot si Erin at kumuha lang ng tamang posisyon. Hinihintay na umatake ang kalaban. Tumakbo ang lalaki na may taas na palakol sa itaas ng ulo. Umikot si Erin upang iwasan ang hampas at sabay na hiniwa ang likod ng mga binti. Nang lalaki kaya siya ay natambak. Pagkatapos, inilapit niya ang kanyang espada sa leeg ng lalaki, ilang pulgada lang ang layo. Surrender na lang ako, sabi ng lalaki. Lahat ay nagulat. Alam nilang malakas si Erin, pero hindi nila inasahan na ganun din siya kagaling sa espada. Karamihan ng mga may kakayahan ay umaasa lang sa kanilang power at hindi nag-e-ensayo ng sandata. Malinaw na si Erin ay may practice. Pagkatapos ng laban, 2 lalaki na nakasuot ng itim na uniforme ng militar ang biglang lumitaw at hinatak ang kalaban sa doktor ng paaralan para gamutin. Patuloy na nanood ang grupo ng ibang laban. Mas matagal ang ibang laban kaysa kay Erin dahil pantay-pantay ang kakayahan ng mga estudyante sa paggamit ng sandata. Kahit ang level 4 power user laban sa level 2, kapag hindi ginagamit ang kakayahan, nakasalalay na lang sa galing at lakas ng katawan. Ang susunod na laban na nakatawag ng pansin ni Leo ay si Layla. Kahit hindi niya magamit ang telekinesis, nagawa niyang hulaan ang galaw ng kalaban gamit ang kanyang pana. Paulit-ulit niyang naharang ang kalaban at sinabihan itong sumuko. Pero ang kalaban ay level 3 power user at may pride, kaya hindi gusto talunin ng level 2 user kahit wala itong kakayahan. Nagiging padalos-dalos siya at nag-charge. Pero ilang pana sa mga binti ang huminto sa kanya bago pa man tawagin ni Leo ang katapusan ng laban. Susunod na pares, Queen Talon at Brad Richardson sa arena. Ngayon ay oras na ni Queen. Sa loob ng Weapons Hall, magagamit ni Queen ang buong stats at hindi magagamit ng kalaban ang kakayahan. Sa wakas, sa pagkakataong ito, hindi niya naramdaman na mas mahina siya kaysa sa kalaban. Habang naglalakad si Queen patungo sa entablado, napansin niya na ang indicator ng kanyang kalaban na si Brandon ay nagpapakita ng power level na 3. Kung ito ay laban sa totoong mundo, kung saan pareho nilang magagamit ang kanilang mga kakayahan, pakiramdam ni Queen ay wala siyang gaanong tsansa na manalo. Ngunit dito sa arena, kung saan hindi pinapayagan ang mga kakayahan, mas malakas ang katawan ni Queen kaysa karamihan, mas mabilis ang kanyang bilis kaysa sa karamihan. Sa mga nobelang nabasa niya, ang lakas ng isang vampira ay higit na mas malaki kaysa sa karaniwang tao bago pa man naipakilala ang mga kakayahan. Kung gusto nila, maaari nilang kontrolin ang mundo. Hawak ni Brandon ang isang malaking sibat na may mahabang abot. Matulis ang dulo na may isang kurbadong talam sa dulo. Mas mababa lakas ng kalaban 3 mas mahigit. Mas mababa karagdagang X ay ibibigay mas mahigit. Pakiramdam ni Queen, tila mas lalo lamang gumaganda ang araw niya. Simulan na, sigaw ni Leo. Agad na umatake si Brandon gamit ang kanyang sibat, habang si Queen ay nakatayo lamang at kinuha ang poster ng pakikipaglaban na nakaharap ang parehong kamay sa harap. Nang nasa abot na si Brandon, tinulak niya ang sibat pasulong. Mabilis at kahanga-hanga ito sa mga nanunood. Ngunit para kay Queen, na may 12 puntos sa agility,
madali lamang niyang iwasan ito. Iniiwasan niya ang suntok ng sibat at yumuko, at bago pa man maibalik ni Brandon ang sibat, kinuha ni Queen ang sibat gamit ang kanyang kamay. Ano ba to? Sigaw ni Brandon habang sinusubukang hilahin ang sibat pabalik. Bitawan mo. Habang hawak ang sibat sa isang kamay, binuksan ni Queen ang kabilang kamay at hinampas ang sibat na parang kuko gamit ang buong lakas. Ilang sandali lang, nahati ang sibat. Ano ba, ang sandata ko, sira. Reklamo ni Brandon pero hindi kumilos si Leo. Agad na sumugod si Queen at bago pa makagawa ng kahit ano si Brandon, sinuntok niya ito ng malakas sa tiyan. Tumaas ang mga paa ni Brandon sa hangin at mukhang lilipad ang kanyang katawan. Unspec. Mas mababa Brandon Richardson mas mahigit. Mas mababa kakayahan, elemental mas mahigit. Mas mababa happy 5/15 mas mahigit. Mas mababa uri ng dugo 0 dagdag mas mahigit. Alam ni Queen na kung lilipad si Brandon palabas ng arena, ito ay ituturing na panalo niya, pero hindi papayagan ng system ang panalo kung ganoon lang, kailangan niyang pabagsakin ang kalaban hanggang sa may natitirang isang HP. Kaya bago makalipad si Brandon, hinailan niya ito pababa at sabay sinapak sa mukha, dahilan upang damyugo ang ilong at lumundag ang ulo nito pabalik. Sa huli, bumagsak si Brandon sa sahig. Panalo, Queen Talon, sabi ni Leo. Mas mababa kalaban na talo, 50x ibinigay mas mahigit. Mas mababa unang beses nakamit ang mas mataas na power level, 50x rewarded mas mahigit. Mas mababa 220-200x mas mahigit. Mas mababa congratulations, level 3 ka na mas mahigit. Mas mababa 2400x mas mahigit. Mas mababa isang attribute point na ibigay mas mahigit. Mas mababa bagong kakayahan, Blood Bank, na unlock mas mahigit. Pagkatapos talunin si Brandon, nakatanggap si Queen ng maraming mensahe at nag-level up pa. Mas mataas ang bonus reward para sa level 3 user kaysa sa level 2 user. Sayang lang, one time lamang ang bonus reward. Kasama rin sa mga mensahe ang bagong kakayahan na na-unlock. Pero wala siyang oras upang tingnan ito ngayon, kailangan niyang lumayo sa entablado upang tingnan ito mamaya. Bago umalis, tumingin si Queen kay Brandon na nakahiga sa sahig. Dumadaloy ang dugo mula sa ilong nito at isa lang ang naisip ni Queen. Sayang na hindi niya naimbak o nainom ang dugo ni Brandon. Kung ginawa niya, matutuklasan niya kung ano ang epekto ng O-type na dugo. Muling lumitaw ang dalawang sundalong militar at dinala si Brandon sa doktor, ngunit bago makaalis si Queen sa arena, may ilang bata mula sa madla ang sumigaw. Hindi patas yan, sabi ng isang bata. Malinaw na may depekto ang sandata ni Brandon. Oo, at ano yun? Pinili pa rin niyang umatake kahit nasira ang sandata, dapat parusahan siya, dagdag ng isa pang bata. Ang dalawang kaibigan ni Brandon, isang level 2.5 na user na si Faye at isang level 3 na user na si Luke, ang nagsalita. Tumayo si Leo sa entablado at kinuha ang sirang sibat upang suriin ito. Masisiguro kung hindi sira ang alinmang sandata dito. Pantay-pantay ang pag-aalaga sa lahat. Paano mo maipapaliwanag kung bakit naputol ang sandata? Tanong ni Faye, maliban kung nandaye siya at gumamit ng kakayahan. Nagsimulang magmumble ang madla. Nakita nila ang power level ni Queen pero hindi alam ng marami na wala siyang kakayahan. Marahil ay may kakayahan lang siya na nagpapalakas sa kanyang lakas, iniisip ng mga estudyante. Kalma lang, masisiguro kung walang ginamit na kakayahan, sabi ni Leo. Paano ka sigurado? Tanong ni Faye. Biglang sumalita si Erin. Hanggal ka, tigilan mo ang pagiging bastos sa guro. Hindi mo ba alam kung sino siya? Kung sasabihin ko ang kanyang war name, malalaman mo. Mas lalo pang naging maingay ang klase. Kilala si Leo bilang blind swordsman, na tumulong ng malaki laban sa Dolki. Bulag siya, sabi ni Luke, nagtataka. Ibig bang sabihin, hindi niya matutukoy kung gumamit si Queen ng kakayahan. Sa sandaling iyon, hinarap ni Leo si Luke at tinapon ang isang piraso ng sirang sibat. Naiwasan ni Luke ngunit tumama sa likod na pader. Naramdaman ni Luke ang matinding kirot sa kanyang pisngi at napansin ang gasgas. Kita at marinig ko ng mas malinaw kaysa sa inyo. Nakikita ko ang aura ng tao, at kapag gumagamit ng kakayahan, nagbabago ang aura nila. Sinasabi ko sa inyo, walang kakayahan si Queen. Nagulat ang mga estudyante at bahagyang hamupa ang gulo.
Ito ay isang di malilimutang unang araw para sa lahat sa Weapon Club. Marami ang nangyari, ngunit tapos na ang klase at oras na para umuwi. Ngunit hindi makalimot si Leo sa estudyanteng si Queen. Sinuri niya ang sibat ng paulit-ulit at walang nakitang kakaiba. Ngunit hindi niya isiniwalat na mula sa simula pa lang, iba ang aura ni Queen kumpara sa iba. Hindi ito kagaya ng aura kapag gumagamit ng kakayahan, mas katulad ito ng aura ng mga hayop o ng Doki, isang hindi pangkaraniwang aura. Para sa tao, pull up the file on Queen Talon for me. File found, sagot ng relo ni Leo. Kakayahan, walang kakayahan, power level 1, sagot ng relo. Ano ba ang tinatago mo Queen? Pagkatapos ng klase, kinailangan ni Queen na ibalik ang mga gauntlet at ilagay muli ang mga ito sa silid ng armas. Hindi naman talaga sa kanya ang mga iyon at pansamantala lamang ipinagamit upang masanay siyang gumamit ng sandata. Kapag nakapunta na si Queen sa kanyang unang paglalakbay sa portal, saka pa lamang siya makakapangaso ng angkop na halimaw para makagawa ng sarili niyang sandata. Sa panahong iyon, papayagan na rin siyang manghiram ng kagamitan. Habang pauwi na siya sa dorm, napagpasyahan muna ni Queen na maglagay ng stat point. Binuksan niya ang kanyang status screen para makita kung may pagbabago. Mas mababa happy 20/20ths mas mahigit. Mas mababa lakas 12 mas mahigit. Mas mababa liksi 12 mas mahigit. Mas mababa tibay 12 mas mahigit. Lahat ng stats ay kasalukuyang nababawasan ng kalahati dahil sa direktang sikat ng araw. Pareho pa rin ang sistema gaya noong huling beses na siya ay nag-level up. Bagamat wala ng prosesong, evolution, ngayon, nakakuha pa rin siya ng 5 dagdag sa HP at isang stat point. Isang bagay lang ang ikinabahala niya, ang kanyang stats ay nababawasan ng kalahati kapag nasa araw. Darating ang panahon na kakailanganin niyang nasa buong lakas siya kahit nasa ilalim ng araw. Sa mga nababasa niyang nobela tungkol sa mga vampira, nagpapasalamat na lamang siya na kaya pa niyang magbabad sa araw, dahil ang iba ay agad na nagiging abo. Nanatili siya sa plano niyang idagdag ang stat point sa liksi. Para sa kanya, basta't kaya niyang tamaan ang kalaban ng hindi nasasaktan, hindi siya matatalo, at kung sakaling hindi niya masaktan ang kalaban, pwede naman siyang tumakbo. Kapaki-pakinabang din ito kung gagamit siya ng Clawed Gauntlets, dahil kakailanganin niyang mabilis upang makalapit at makipaglaban gamit ang kamay. Mas mababa liksi 13 mas mahigit. Sunod, gusto niyang suriin ang bagong kasanayan na nakuha niya mula sa pag-level up. Mas mababa kasanayan, bangko ng dugo Levy Point 1 mas mahigit. Ang kasanayang, bangko ng dugo, ay magbibigay daan sa iyo na mag-imbak ng hanggang 100 mililitro ng dugo sa reserba. Automatikong gagamitin ang dugo kapag bumaba ang HP ng gumagamit sa mas mababa sa 5. Bawat 10 mililitro ng dugo ay magpapanumbalik ng 5 happy. Maaari ring inumin ang dugo mula sa bangko anumang oras para sa sariling kasiyahan. Hindi makapaniwala si Queen. Napakaganda ng kasanayan, parang isa pa itong buhay para sa kanya. Kapag puno ang bangko ng dugo, maaari siyang magpanumbalik ng hanggang 50 happy. Bukod dito, nasolusyonan din ang problema niya sa imbakan ng dugo. Kahit na gumagamit siya ng test tube at cork para maiwasan ang oxygenation, hindi nito kayang pigilan ang pagkasira ng dugo ng matagal, 8 lamang na oras bago ito masira kung walang espesyal na imbakan. Oo nga't may Layla siya, pero hindi ito palaging nasa tabi niya. Kinuha niya ang test tube na may dugo ni Layla at ginamit ang kasanayang unspec, mukhang maayos pa rin ang dugo. Mas mababa kasanayan, bangko ng dugo mas mahigit. Kumikinang ang dugo sa kanyang kamay at biglang naglaho mula sa test tube. Mas mababa bangko ng dugo 10/100ths mas mahigit. Mas mababa ang gutom mo ay lumalaki mas mahigit. Masaya si Queen sa kaginhawaan ng kasanayan. Matapos maghintay sandali, muli niyang nakita ang mensahe tungkol sa gutom. Noong una, kinabukasan ay binalaan siya ng sistema na kailangan niyang uminom ng dugo o babagsak ang kanyang HP. Pero ngayon, basta't puno ang bangko ng dugo, wala na siyang dapat ikabahala. Pagdating sa dorm, nadatnan niya sina Peter at Vorden na medyo gaskosan. Mas mahigit, oy, anong nangyari sa inyo? Mga second year ba ulit? Tanong ni Queen. Mas mahigit, hindi, wag kang mag-alala, sagot ni Peter. Sa combat class lang ito, pinasparring kami agad sa unang araw. Mas mahigit, may naging problema ba?
Tanong ni Queen. Mas mahigit, wala naman. Pero napahiya ako at natalo. Hindi ko pa rin makontrol ng maayos ang kakayahan ko. Nataranta ako at nang ilabas ko ang putik na sandata ko, nagtawanan ang iba. Na-distract tuloy ako, paliwanag ni Peter. Pero si Worden, grabe. Sinabihan niya silang tumahimik at hinamon. Gamit din ang kakayahan ko, natalo niya ang isang level 3. Mas mahigit, tama na nga, sabi ni Worden sabay suntok sa balikat ni Peter. Nakakahiya na ako. Nagpatuloy silang magkwentuhan tungkol sa kanilang klase, at ikinwento rin ni Queen ang laban niya kay Brandon. Nagulat sila, pero nang sabihin ni Queen na bawal gumamit ng kakayahan sa laban, naintindihan nila. Pagod na pagod ang tatlo, kaya nagpahinga na. Kinabukasan, paggising ni Queen, may bagong mensahe siya. Mas mababa daily quest kumpleto 5x nakuha mas mahigit. Mas mababa 25 400x mas mahigit. Mas mababa ang gutom mo ay lumalaki mas mahigit. Mas mababa ang HP mo ay bababa ng -1 HP kada oras hanggang makainom ka ng dugo ng tao mas mahigit. Lumabas ang mensahe 2 araw matapos siyang huling uminom ng dugo, ibig sabihin, ito ang pagitan bago niya kailangan muling uminom. Mas mababa kasanayan, bangko ng dugo mas mahigit. Mas mababa 10 ml ng dugo ang gagamitin, gusto mo bang magpatuloy? Mas mahigit. Mas mababa oo mas mahigit. Pagpili niya ng oo, may matamis na lasa na pumasok sa bibig niya, at nawala ang gutom na nararamdaman. Busog at normal na ulit siya. Kailangan na lang niyang makita si Layla para mapuno ang kanyang bangko ng dugo. Sa sumunod na linggo, normal na bahagi ng araw ang combat class. Ganito raw muna hanggang maging handa ang mga estudyante na lumabas sa portal para mangaso ng halimaw. Matapos pumili ng sandata mula sa dingding, muling tumayo si Leo sa harapan para magbigay ng tagubilin. Mas mahigit, ngayon, sparring ulit, pero kayo na ang pipili ng kalaban. 1 minuto bawat laban bago magpalat ng partner. Sa labanan, iba-ibang kalaban ang makakaharap ninyo, may kanya-kanyang sandata at kakayahan. Kailangan masanay kayo sa iba't ibang estilo. Agad nagpares-pares ang mga estudyante, at dali-daling lumapit si Layla kay Queen. Mas mahigit, huwag kang mag-alala, Queen, sayo na ang unang panalo, biro niya sabay kindat. Pero biglang lumapit si Leo. Mas mahigit, pasensya na, dalaga, pero hindi ka muna sasali ngayon, sabi ni Leo. Umatras si Layla, at hinugot ni Leo ang kanyang katana at itinuro kay Queen. Mas mahigit, ipakita mo sa akin ang galing mo, bata. Huwag kang magpigil. Hindi na mamalayan ni Queen, ang ibang mga estudyante ay hindi na talaga nakatutok sa kani-kanilang laban. Lahat sila ay nakatingin kina Leo at Queen. Gusto nilang makita kung paano lumalaban ang tinatawag na bulag na espadachim. Pero sa loob ng silid, may 3 tao na partikular na nakatutok kay Queen. Ang daya niya, nandaya siya sa laban namin tapos ngayon may espesyal na atensyon pa siya, reklamo ni Brandon. Hindi ba sabi ni Leo, wala siyang ginamit na kakayahan? Tanong ni Luke, huwag kang tanga, syempre gumamit siya. Nakabasag siya ng beast weapon, narinig mo na ba yun dati? Singit ni Brandon, siguro kung mas mataas ang tier ng sandata pwede pa, pero lahat ng sandata rito ay pare-pareho lang ang tier. Oo nga, sang-ayon ako, dagdag ni Faye. Siguro hindi pa yan nanalo ng laban sa buong buhay niya at nung nakita niya ang pagkakataon, ginawa niya agad. Bago magsimula ang laban, ginamit ni Queen ang kanyang inspect skill, pero sa unang pagkakataon, walang lumabas na kahit anong impormasyon. Ibig bang sabihin masyado siyang malakas? Siguro pag nag-level up ang skill, makikita ko na, naisip ni Queen. Bigla namang lumabas ang bagong mensahe mula sa sistema. Mas mahigit mas mababa isang malakas na kalaban ang lumitaw mas mahigit. Mas mababa talunin ang kalaban para sa instant level up reward mas mahigit. Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Queen sa excitement. Hindi naman talaga niya balak magpatalo kay Leo, pero kung magiging masyadong madali ang laban, plano niyang hinaan para hindi magduda ang iba. Pero dahil sa gantimpalang ito, bahala na ang paliwanag mamaya. Sa tuwing nagel level up si Queen, parang dumodoble ang requirement ng X. Kaya mas mahirap nang mag-level up ngayon. Anong problema? Tanong ni Leo. Wala, pasensya na, sagot ni Queen sabay kuha ng fighting stance.
Okay mga estudyante, magsisimula na, ngayon. Sigaw ni Leo, sa isang iglap, umalangaw-ngaw sa paligid ang tunog ng mga sandatang nagsasagupaan, pero yung mga malapit kina Leo at Queen ay dahan-dahan lang, para mapanood ang laban, kabilang na ang grupo ni Brandon. Pag-umpisa, mabilis na sumugod si Leo para umatake, pero hindi yun bilis na hindi kayang sabayan ni Queen. Na-block niya ang unang atake, pero agad na sumunod ang isa pa, na-block din niya iyon. Medyo magaspang pero maganda ang reflex mo, sabi ni Leo. Ngayon, taasan natin ang antas. Bago pa makahinga si Queen, umatake ulit si Leo, mas mabilis na ngayon. Pero dahil sa mataas na agility points ni Queen, kaya pa rin niyang sumabay. Haha, hindi ko akalaing mag-e-enjoy ako laban sa isang estudyante, tawa ni Leo. At muling bumilis palalo ang atake ni Leo. Sa paningin ng mga estudyante, parang nilalaro lang ni Leo si Queen na parang basahan, pero sa totoo lang, humahanga na siya. Kahit mukhang nahihirapan, naibablock pa rin ni Queen ang bawat atake gamit ang kanyang gauntlets. Subukan mo ito, sigaw ni Leo, mula sa ilalim ang pag-atake ng katana. Iniharang ni Queen ang dalawang kamay niya, pero biglang parang nawala at dumaan lang ang talam sa depensa niya. Maya-maya, nasa ilalim na ng baba niya ang talam. Bib, bib, bib. Oh, tapos na pala ang oras natin, sabi ni Leo. Siguro nasa level 14 o 13 ka, maganda na yan para sa isang first year. Namangha si Queen sa guro. Noon, wala siyang gaanong respeto sa mga teacher ng paaralan, puro utos lang at pananakot para tumibe ang mga estudyante. Pero ramdam niya na iba si Leo. Alam ni Queen na kaya siyang talunin ni Leo kahit kailan, pero tinitingnan lang niya kung gaano kalakas si Queen. Natutunan din ni Queen na hindi sapat ang maging malakas at mabilis lang, kailangan niyang matutong lumaban ng maayos. Pwede po bang turuan ninyo ako kung paano lumaban? Tanong ni Queen sabay yuko. Sa kasamaang palad, hindi ako eksperto sa sandatang pinili mo. Pero bagay yan sa estilo mo, mukhang may karanasan ka sa hand-to-hand combat. May maipapayo ako, may popular na VR fighting game na nilalaro ng mga military student sa ibang paaralan. Kailangan mo ng karanasan. Pwede gumamit ng abilities doon kaya baka mahirapan ka, pero magandang pagsasanay yan. Maraming salamat, yuko ulit ni Queen. Oh, at bago ko makalimutan, ngayon lang ulit ako natuwa sa laban. Bilang gantimpala, sayo na ang gauntlets. Pag lumakas ka, hamanin mo ulit ako. Pagkatapos ng laban, nadismaya ang maraming estudyante. Matapos makita ang laban niya kay Brandon, inakala nilang kaya niyang lumaban ng patas kay Leo, pero para sa kanila, parang nil-arrow lang siya at pinagpasahan. May naisip na plano si Brandon at bumulong kay Faye. Okay mga estudyante, maghanda na para sa susunod na pares. Sigaw ni Leo. Bago pa makalapit si Layla kay Queen para hamunin siya, lumapit na si Brandon sa kanya. Pwede bang tayong dalawa ang maglaban? Tanong ni Brandon. Nay na si Layla pero wala siyang sapat na dahilan para tumanggi. Samantala, nilapitan ni Faye si Queen. Pwede ba kitang maging kalaban? Tanong niya sabay labas ng dalawang maiikling espada. Ayos lang, sagot ni Queen. Alam ni Queen na bawat bagong kalaban ay nagbibigay sa kanya ng 50x basta't mananalo siya, at hindi pwedeng gumamit ng abilities dito sa Weapons Hall. At, simula, sigaw ni Leo, may karanasan si Faye sa paggamit ng dual swords. Maganda ang daloy ng kanyang mga atake, pero matapos makalaban si Leo, parang mabagal lang ang lahat kay Queen. Nakikita na niya ang direksyon ng bawat tira. Sa kabilang dako, si Brandon naman ay hindi halos gumagalaw sa laban nila ni Layla, puro iwas lang sa mga palaso niya. Para bang may iniisip siyang iba. Biglang sumigaw si Faye habang sumugod kay Queen, iyon ang senadoryas para kay Brandon. Itinaas ni Brandon ang kamay at sa tamang oras, naglabas ng wind blast mula sa likod ni Queen. Handa na sana si Queen na i-block ang espada ni Faye, pero nang maramdaman niya ang malakas na tulak mula sa likod, nawalan siya ng balanse, at tumama ang mga espada ni Faye sa tiyan niya. Mas mababa 10/20 HP mas mahigit. Mga, hudas kayo, daing ni Queen. Sa isang iglap, nakalimutan ni Queen ang tungkol sa mundong may mga kakayahan. Isang mundo kung saan hindi nagtutulungan ang mga tao kundi nagtutunggali, para saan? Para lang sa pagmamalaki. Tumingin siya pababa at nakita ang dalawang talam na nakabaon sa kanyang tiyan,
Tumutulo ang dugo mula sa mga ito. Binitiwan ni Faye ang mga espada at umurong, nakanganga na para bang aksidente lang ang lahat ng nangyari. Pero hindi yun pinaniwalaan ni Queen at alam niya ang totoong nangyari. Habang siya'y tumitingin-tingin, nahuli niya ang isang ngiti sa mukha ni Brandon. Hinawakan ni Queen ang hawakan ng dalawang espada at gamit ang lakas niya, binali ang mga ito. Habang nakabaon pa ang kalahati ng talam sa kanyang tiyan, nagsimula siyang maglakad palapit kay Faye. Gusto mo bang maglaro? Sabi ni Queen. Sige, maglaro tayo. Kumuha ka ng dugo ko, kaya tama lang na kumuha rin ako sayo. Pagkarinig ni Faye sa mga salitang iyon, umatras siya. May kakaiba sa mga mata ni Queen. Bakit nanginginig ang katawan ko? Isa lang siyang level 1 user, kumalma ka. Nang ilang talampakan na lang ang layo, inambo ni Queen ang kanyang may kuko na kamay. Blood sway, pero bago pa niya matapos ang kasanayan, tinabig ng isang espada ang kanyang kamay. Tama na, huminto kayo, sabi ni Leo habang nakatutok ang espada kay Queen. Dalawang mali ay hindi nagiging tama. At kayo dalawa, huwag niyong akalaing hindi ko napansin ang plano niyo. Ayokong may estudyanteng lumalabag sa patakaran sa klase ko. Iwan niyo ang mga sandata niyo dito at bawal na kayong sumali sa combat classes sa weapon hall. Bigla na lang lumitaw ang dalawang sundalo sa tabi ni Queen. Dalhin niyo siya sa klinika at siguraduhing magamot, utos ni Leo. Sandali, sigaw ni Layla, baka mas mabuting sumama ako sa kanya, para matiyak na ayos siya. Malakas siyang bata, huwag kang mag-alala dalaga, kaya niya ang sarili niya. Bagaman nag-aalala si Layla sa pinsala ni Queen, hindi iyon ang tanging iniisip niya. Sa dami ng dugong nawala kay Queen, kahit mabilis maghilam ang mga vampira, kailangan pa rin ng enerhiya mula sa kung saan, at ibig sabihin ay kakailanganin niyang palitan iyon sa lalong madaling panahon. Hinawakan ng dalawang lalaki ang braso ni Queen at sa ilang segundo, nasa labas na siya ng opisina ng doktor. Magpahinga ka kapag gumaling ka na, sabi ng isa bago sila muling naglaho. Napakahandi ng kakayahang iyan. Pagkawala ng mga lalaki, naglakad si Queen patungo sa pinakamalapit na banyo sa parehong palapag. Wala halos estudyante sa mga pasilyo dahil nasa combat classes ang lahat. Hindi siya dumiretso sa doktor dahil ramdam na niyang naghihilom ang kanyang katawan. Pinatunayan iyon ng kanyang status screen. Mas mababa 12/20 HP mas mahigit. Katulad dati, mabilis gumagaling ang katawan niya kapag tapos na ang laban. Halos maghilam na ang sugat, maliban sa bahagi kung saan nakabaon pa ang talam. Ito'y masakit, buti na lang at suot pa rin niya ang gauntlets kaya hindi niya hahawakan ng hubad ang talam. 1, 2, 3. Bigla niyang hinugot ang talam. Mabilis at matalim ang sakit, at pinilit niyang huwag mapasigaw. Dahan-dahan na muling naghihilom ang sugat hanggang may lumabas na bagong mensahe. Mas mababa tumitindi ang iyong gutom mas mahigit. Mas mababa tumitindi ang iyong gutom mas mahigit. Mas mababa 15/20 HP mas mahigit. Mas mababa hindi ka na maghihilom mas mahigit. Mas mababa patuloy na bababa ng -1 HP ang kalusugan mo hanggat hindi ka nakakainom ng dugo ng tao mas mahigit. Pinag-isipan ni Queen kung bakit. Alam niya na kailangan niyang uminom ng dugo kada 2 araw, at ngayong umaga lang siya uminom ng dugo ni Layla. Naalala niya na ginagamit ng katawan niya ang dugo bilang enerhiya para maghilam. Kapag naubos iyon, kailangan niyang muling uminom para magpatuloy ang paghilom. Ramdam niya ang gutom, ngunit ngumiti pa rin siya sa salamin. Napansin din niyang bahagyang hamaba ang kanyang pangil. Sa pagkakataong ito, kalmado na siya, sanay na siyang uminom ng dugo, at alam na niya kung sino ang susunod niyang target ngayong gabi. Kinaya niya ang gutom, marahil dahil hindi kritikal ang kanyang kalagayan. Bumalik siya sa dorm, itinapon ang dagwang uniforme, at nagpalit ng bago. Habang nagbibihis, narinig niya ang 2 estudyanteng nag-uusap sa pasilyo. Bakit ako nadamay? Ikaw lang naman ang gumamit ng ability, reklamo ni Faye. Pumayag ka naman sa plano ko kanina, bakit ka ngayon nagrereklamo? Sagot ni Brandon. Ikaw ang nagyaya kasi natalo ka sa level 1, nakakahiya, natawa si Faye. Biglang sinunggaban ni Brandon si Faye at itinulak sa pader. Kailangan pa bang ipaalala ko na mas mataas ang level ko sa iyo, o gusto mong maglaban tayo? Tumahimik si Faye hanggang binitawan siya ni Brandon. Umalis si Faye sa kabaligtarang direksyon,
habang si Brandon ay pumasok sa kanyang kwarto at malakas na isinara ang pinto. "Oh, lovers, quarrel." "Ayos," bulong ni Queen, kinuha ang bag at sinundan si Faye. Samantala, patapos na ang combat classes at nagsiuwian na ang mga estudyante, kasama sina Peter at Vorden. Pagpasok nila, napansin agad ni Vorden ang dagwang uniforme ni Queen. "Ano to?" "Damit ni Queen. Puno ng dugo. Nasaktan ba siya sa training?" tanong ni Peter. Nanlaki ang mata ni Vorden at nagsimulang manginig. Anong nangyari sa kanya? Tinutukan din ba siya ng second years? O may nangyari sa training? "Sabi ko na nga ba dapat binantayan natin siya? Dapat pinatay na natin yung second years." "Tama na," sigaw ni Vorden ng malakas. "Ha? Ayos ka lang ba?" tanong ni Peter. Hindi sumagot si Vorden, bagkus ay binuksan ang pinto para hanapin si Queen, at naroon si Layla, katok na sana. "Nandito ba si Queen?" tanong ni Layla, ngunit biglang hinayla siya ni Vorden papasok, isinara ang pinto, at idinikit siya sa pader habang nakasandal ang kanyang braso sa leeg ni Layla. "Sabihin mo sakin kung anong nangyari kay Queen, ngayon na." Nakasandal sa pinto ng dorm, nahihirapan ng huminga si Layla. Malakas ang puwersang inilalagay ni Vorden gamit ang kanyang braso sa leeg niya at ang mukha nito ay ilang pulgada lang ang layo. "Ano ba, ang problema mo?" naibulalas ni Layla habang naghihingalo. "Oy Vorden, parang nasasaktan mo na siya." Mahinang sabi ni Peter. Biglang mas diniinin pa ni Vorden ang pag-ipit sa leeg niya. Todo laban si Layla para makahinga, at kung wala siyang gagawin, baka mawalan siya ng malay. "Yung maliit, ayaw sa'yo, at yung isa, sinabi na huwag akong makialam. Pero sa huli, ako lagi ang kailangang umayos ng lahat," sabi ni Vorden. Namumula na ang mukha ni Layla at lumilitaw ang mga ugat sa leeg niya na parang paputok na sa hirap huminga. "Hoy, sobra na yan Vorden," sigaw ni Peter. "Tumahimik ka," sigaw din ni Vorden habang tumingin kay Peter. "At hindi rin Vorden ang pangalan ko." Doon nakita ni Layla ang pagkakataon, lumuwag ang kapit sa leeg niya habang na-distract si Vorden. Mabilis siyang kumuha ng palaso mula sa lalagyan sa bewang niya at sinaksak iyon sa hita ni Vorden. "Ag!" sigaw ni Vorden habang bumitaw kay Layla. Agad naman siyang kumuha ng isa pang palaso gamit ang telekinesis at pinalutang iyon sa harap mismo ng mukha ni Vorden. "Huwag kang kikilos, baliw ka," banta ni Layla. "Sumpa ko, ipapasok ko to sa ulo mo kapag gumalaw ka pa." Natarante si Peter sa nangyayari. Walang paraan para makialam siya, takot din siyang masaktan. "Hindi ko alam kung bakit pinakiusapan ako ni Queen na bantayan ka. Para sa akin, mas mabuti pa siyang wala kang katulad," sabi ni Layla. "Sandali, sinabi ba talaga yon ni Queen?" tanong ni Vorden sa mas banayad na tono. "Pasensya na sa nangyari, gusto ko lang talagang malaman kung anong nangyari kay Queen." Napansin ni Layla na kumikibot ang kilay ni Vorden. Bigla itong nag-iba ng ugali at hindi niya alam kung ano ang iisipin. Pero may kutob siyang delikado ang lalaking ito at kung maaari, ayaw na niyang magkaroon ng ugnayan dito. Pero ngayon, mas mahalaga kay Layla na hanapin si Queen. Baka muli itong magwala, siya lang ang nakakaalam ng sekreto ni Queen at kailangan siya nito. "Sa klase sa combat lang nagkaroon ng aksidente," paliwanag ni Layla. "Hindi siya nasa medical bay kaya inisip ko na nasa kwarto niya, pero mukhang umalis na siya." "Huwag ka nang mag-alala." Ibinalik ni Layla ang palaso sa lalagyan at mabilis na umalis. Pagkaalis niya, ginamit ni Vorden ang kopyadong telekinesis para alisin ang palaso sa kanyang hita at itinapon iyon. "Okay ka lang ba, Paul? Medyo kakaiba ang kilos mo kanina," tanong ni Peter. "Okay lang ako," sagot ni Vorden. Sinungaling siya. Kita mo kung paano siya nagmamadaling umalis. May tinatago siya. Sundan natin siya. Pwede rin tayong magtanong sa ibang estudyante na kasama ni Queen sa combat class. Baka alam nila kung sino ang gumawa nito sa kanya. Aba, paghihiganti. Gusto ko yan. At baka sa pagbalik natin, yung maganda ay magka-aksidente rin. Hindi. Kaibigan lang siya ni Queen. Kita mo, nag-aalala rin siya gaya natin. Mabuting tao siya. Ewan, ayaw ko sa kanya. Sang-ayon ako, alisin natin siya. "Ah, Vorden, ayos ka lang ba? Kanina ka pa nakatingin sa sahig." "Ha? Oo, pupunta lang ako sa klinika para ipatingin tong sugat sa hita ko. Babalik ako." Saka umalis si Vorden.
Gitling-gitling-gitling. Samantala, matagal nang sinusundan ni Queen si Faye mula sa ligtas na distansya, pero hindi ito lumalabas ng eskwelahan at nauubos na ang oras niya. Mas mababa 12/20 HP mas mahigit. Kapag nabawasan pa ito, kailangan na niyang hanapin si Layla at ipagpaliban ang target niya. Pero bihira ang pagkakataong tulad nito, mag-isa ang taong kinaiinisan niya. Umakyat si Faye sa hagdan patungong bubong ng paaralan. Paglapit sa saradong pinto, sumilip si Queen sa maliit na awang. Walang ibang tao, swerte niya. Isinuot ni Queen ang maskara mula sa bag at tinakpan ang relo niya gamit ang punit na tela mula sa lumang uniforme para hindi makita ang power level niya. Pagbukas ng pinto, lilikha ito ng ingay, kaya kailangan niyang mabilis kumilos. Handa, go! Tumakbo siya papunta kay Faye. Pagharap ni Faye, nakita lang niya ang pulang guhit na parang kuko mula sa isang misteryosong taong may maskara. Ha! Wala nang oras si Faye para mag-react. Napalipad siya ng napakalakas na atake, parang 5 matalim na kutsilyo ang humiwas sa balat niya. Dahil sa pinagsamang 12 lakas, dagdag na dagdag 3 mula sa gauntlets, at dagdag 5% attack power, mas malakas ang tama kaysa inaasahan ni Queen. Tumilapon si Faye at bumagsak sa bakod ng bubong, nawalan ng malay. Mas mababa 11/20 HP mas mahigit. Hindi man lang nagamit ni Faye ang kanyang abilidad. Dugo ang damaloy mula sa sugat nito at naamoy ni Queen ang matamis na bango. Hindi siya interesado sa dugong nasa sahig, ang gusto niya ay ang pulsong ugat sa leeg ni Faye. Binuhat niya ito at isinuksok ang kanyang pangil sa leeg, sinisipsip hanggang sa lumabas ang mga abiso. Mas mababa 20/20 HP mas mahigit. Mas mababa blood bank has been filled 100 ml mas mahigit. Mas mababa a dagdag blood type has been consumed mas mahigit. Mas mababa dagdag 1 strength stat mas mahigit. Mas mababa 50x has been awarded mas mahigit. Habang tinatapos niya ang huling patak ng dugo, bumukas ang pinto ng bubong. Hoy, bakit mo nga pala gusto na dito tayo magkita? Sabi ni Lup habang nagkakamot ng ulo. Pagtingin niya, nakita niya ang kaibigan niyang nakahandusay sa dugo, at isang lalaking may maskara na may pangil sa leeg nito. Halang ang kaluluwa mo, bitawan mo siya, sigaw ni Lup. Sa loob ng isa sa mga dorm room, tahimik na naghihintay si Peter para sa pagbabalik ni na Warden o Queen. Karaniwan ay sama-sama siya kay Warden, pero dahil sa naging asal ni Warden kanina, nagdalawang isip siya. Kahit nag-aalala si Warden kay Queen, wala sa lugar na umatake siya sa isang tao agad pagkapasok sa pinto. Isa pa, may isang bagay na hindi niya malimutan. Ang sinabi ni Warden na hindi iyon ang tunay niyang pangalan. Hindi sigurado si Peter kung ano ang ibig sabihin noon. Habang abala siyang nag-aalala para sa dalawa, may biglang kumatok sa pinto. Bumalik na ba sila? Tanong ni Peter habang binubuksan ito. Pagbukas niya, agad niyang sinubukan isara ang pinto pero may kamay na hamarang. Wala siya dito, mukhang, sabi ni Momo habang tumitingin-tingin sa paligid. Si Momo iyon, at sa likod niya ay may 2 pang second year na estudyante. Hindi maganda ang kutob ni Peter, naalala niya ang huling pagkikita nila at ang babala ni Momo kay Warden. Nakilala rin niya ang isa sa mga kasama ni Momo, isa ito sa mga nakabantay noong hindi siya pinapasok sa assembly hall. Well, kung ikaw lang ang nandito, sumama ka sa amin, sabi ni Momo. May plano kami at sa tingin namin, ikaw ang tamang tao para tumulong. Alam ni Peter na wala siyang magagawa, si Momo ay isang level 6 user, mas malakas sa sinumang first year. Kung tatanggi siya, tiyak na magiging target siya. Dati ay maaasahan niya si Warden, pero laban sa mga ito, wala siyang laban. Gitling-gitling-gitling. Samantala, sa rooftop ng paaralan, kararating lang ni Lup at nakita ang kaibigang si Faye na hawak ng isang kakaibang nilalang na parang tao. Dapat sana'y mag-uusap sila tungkol sa bagong combat classes na kukunin, matapos silang mapatalsik kasama si Brandon. Pero pagdating ni Lup, nakita niya si Faye na duguan habang kinakagat sa leeg ng nilalang na may kumikislap na pulang mata. Una niyang naisip na halimaw iyon, pero napansin niyang pareho lang sila ng suot, uniform ng paaralan. Mula sa katawan ni Lup, tumubo ang isang mahabang puting buto na parang espada at inihagis niya ito kay Queen. Tinabig lang iyon ni Queen, pero agad ding sumugod si Lup na may 2 espada ng buto sa kamay.
Hinawakan ni Queen ang dalawang espada, pero hindi niya mabasag ang mga ito. Mas matibay pa sa basic tier-based weapon, gawa ng isang level 3 ability user. Habang nagtutulakan sila, biglang huminga ng malalim si Loop at pinatubo ang matutulis na tinak ng buto sa buong katawan. Tumama ito kay Queen sa iba't ibang bahagi pero nailigtas niya ang ulo at kamay dahil sa gauntlets. Mas mababa 10/20 HP mas mahigit. Mabigat ang pinsala pero hindi pa siya tinatamaan ng nakamamatay. Muli sanang aatake si Loop, pero umatras si Queen at pinakawala ng isang claw swipe. Umiwas si Loop at tinangkang saksakin ang paa ni Queen, na napunit at nadurage, pero nakatakas siya. Mas mababa 5/20 HP mas mahigit. Mas mababa blood bank auto use mas mahigit. Mas mababa 10/20 HP mas mahigit. Mas mababa 70 ml left in blood bank mas mahigit. Mabilis na gumaling ang paa ni Queen. Nagpasya siyang gamitin ang natitirang dugo sa blood bank para ganap na gumaling. Mas mababa 20/20 HP mas mahigit. Mas mababa 70 ml left in blood bank mas mahigit. Sumugod siyang muli at naglabas ng sunod-sunod na blood swipes. 6 agad ang pinakawalan, na pinigilan ni Loop gamit ang kanyang mga espada, pero ramdam ang lakas ng bawat isa. Sa ikalawang bug zone ng 6 pang swipe, nabasag na ang mga espada. Mas mababa 18/20 HP mas mahigit. Mas mababa 50 ml left in blood bank mas mahigit. Wala nang arma si Loop kaya ginamit niya muli ang bone spikes, pero sa halip na umatras, sumugod si Queen, tinamaan at nagtamo ng maraming sugat habang sinusuntok si Loop ng malakas at sinundan ng bagong bug zone ng blood swipes. Mas mababa 5/20 HP mas mahigit. Mas mababa 10/20 HP mas mahigit. Mas mababa 40 ml left in blood bank mas mahigit. Sa huli, bumagsak si Loop, hindi na kinaya ang sunod-sunod na atake. Mas mababa opponent has been defeated mas mahigit. Mas mababa 50x has been received mas mahigit. Mas mababa 134 mas mahigit. Hirap si Queen sa laban na iyon at alam niyang kung wala ang blood bank, baka natalo siya. Lumapit siya kay Faye na natutulog pa rin matapos siyang kagatin, isang magandang bagay para sa kanya. Ngayon, panahon na para sa bagong biktima. Ginamit niya ang Unspect skill kay Loop. Mas mababa Brandon Richardson mas mahigit. Mas mababa ability, Bone Manipulation mas mahigit. Mas mababa HP 125 mas mahigit. Mas mababa Blood type, O mas mahigit. Ngayon lang malalaman ni Queen kung ano ang gamit ng dugo na may type O.